Isang mapagpalang Martes po ng umaga sa ating lahat. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose to nourish our soul. Ating po simulan ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin sa umagang ito ay may pamagat na Jesus, modelo ng kababaang loob, naging alipin at masunurin. Ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Pilipos, Kabanatang 2, Talatang 6 hanggang 7. Ito po yung sinasabi. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito. At namuhay ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Ulitin po natin ang ating Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. Na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi niya ginamit ang kapangyarihan ito. Nasa kanya ang lahat ng karapatan, hindi ng Diyos, ngunit hindi niya ginamit ang karapatan ito. Una po kapangyarihan ang hindi niya ginamit, pangalawa ay yung karapatan na hindi rin po niya ginamit. At may dalawang puntos po tayo sa umagang ito na pagkakatayan.
Una po, tayo yung mga taong nilikha lamang ng Diyos. Hindi tayo Diyos, kaya't walang karapatang ipagpilitan maging kapantay ng Diyos. Ngunit ang malungkot, maraming tao ang nag-aastang parang Diyos. Maraming tao ang gustong maging kapantay o daigin pa ang Diyos. Ang pagkakasala ni Adan at Eva ay bunsod ng kanilang pagnanasang maging katulad ng Diyos na siyang ginawang panunukso ng ahas. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 5b. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kaya po si Adan at si Eva ay nagkasala sa kagustuhan nilang maging katulad ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang iniwan ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Hindi lamang siya nagkatawang tao, kundi siya'y namuhay bilang tao sa pinakamababang uri ng kalagayan, bilang isang alipin. Ayon sa kasaysayan, si Gautama Buddha, founder ng Budismo, ay anak ng isang mayaman, ngunit nakipamuhay sa mahihirap. Iyon ay isa ring malaking sakripisyo. Ngunit walang makadadaig sa sakripisyo ng Jesus na nagkatawang tao at namuhay bilang isang alipin. Ganito rin po yung ninanais ni Jesus na gawin natin. Una, tayo'y maging tagapaglingkod. Yung ang hinahanap natin ay ano ang may tutulong natin sa iba kaysa may tutulong ng iba sa atin. Yung inuuna natin ang kapakanan ng iba kaysa sarili nating kapakanan. Yung itunuturing nating higit na mabuti ang iba kaysa sa atin. Tandaan po natin na ang tagapaglingkod, other-centered sa halip na self-centered. Ang motto ay iba muna kaysa ako muna. Sabi po sa Mateo chapter 20 verse 26b to 27, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino mang sa inyo nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. At pangalawa po, tayo ay magsilbing ilaw at asin sa ating kapwa. Ang liwanag na natamo natin sa ating Panginoong Jesus ay gamitin natin sa ating kapwa na namumuhay sa kadiliman. At magbigay lasa po tayo sa ating kapwa na nawawalan na ng pag-asa. Lahat ng ginawa ni Jesus habang nasa lupa ay bilang pagtalima sa utos at kalooban ng kanyang Ama. He led a life of total obedience to the Father, tulad ng talatang ating pinagbubulay-bulayan. Jesus eats His Father's will for breakfast. Ang kalooban ng Ama ang kanyang pagkain. Pangalawa pong puntos, ang kahalagahan ng ating pagsunod. Napaka-importante po ng ating pagsunod o obedience bilang mga mananampalataya. Ang pagsunod ay higit na ikasisiya ng Diyos kaysa pagiging relihiyoso. Wika sa unang Samuel chapter 15 verse 22b, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Paano tayo magiging masunurin tulad ng pagkamasunurin ni Jesus? Una, kailangang itakwil natin ang sariling kagustuhan at pangibabawin ang kagustuhan ng Diyos. Halimbawa, ang kagustuhan natin ay gumanti o makapatas man lamang kapag tayo naaagrabyado. Malayo sa ating isip ang magpatawad pagkat ayaw nating naiisahan ng iba. Ngunit kagustuhan ba ng Diyos na tayo gumanti? Hindi. Ang kagustuhan niya, tayo po ay magpatawad. Ang itinurong panalangin ni Jesus ay nagsasabing, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, talatang 12. Kung hinihingi natin ang kapatawaran ng Diyos sa ating pagkakasala, kailangan din tayong magbigay ng mga kapatawaran sa mga nagkakasala sa atin. Ang ating naturalesa ay kamuhian ang gumawa sa atin ng masama. Ngunit nais ng Panginoon, i-reverse natin ito. Wika ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 43 to 44, narinig ninyong sinabi,
Ibigin mo ang iyong kapwa at kamunian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ikalawa po, resolve to live a new life in Christ. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay, bagong direksyon ng buhay. Kaya dapat na ang kalooban ng Diyos ang ating sundin at marapat na tayo ay maging masunurin sa nais ng Panginoon para sa atin. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po sa mga mensahe mo na inihatid sa amin ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, ay maging mabuti kaming tagapaglingkod mo at maging mabuti rin po nawa kami sa aming kapwa. Sa gayon po, Panginoon, ay maging karapat-dapat kami bilang iyong anak, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, amin pong ibinadalangin sa iyo ang aming kapwa na nawa po ay patuloy mo pong iingatan, Panginoon, at patuloy mo pong sasamahan sa kanilang mga gawain, kagaya po ng mga nagsisipag-aral at mga nagsisipag-trabaho. Inyo po silang gabayan, Panginoon, sa kanilang pagbibiyahe, maging sa loob ng kanilang paaralan at sa loob ng kanilang mga pinapasukang trabaho. Gayon din, Panginoon, ang aming kapwa na mga nasa banig ng karamdaman, Panginoon, ang kagalingan po ang ipagkakaloob mo po sa kanila, gayon din ang pangangailangan nila sa financial, Panginoon, para pambili po nila ng kanilang mga gamot. Gayon din namin po ring inilalapit sa iyo ang kapwa po namin na may mga pinagdadaanan, may mabigat na mga dalahin. Ikaw, Panginoon, ang papagaan kung ano man po yung kanilang mga dalahin ito. Dahil sabi mo nga po sa iyong salita na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Aming Diyos, sa iyo din po namin nilalapit ang aming buong maghapon na sasamahan mo po kami sa buong maghapon ng aming gagawin. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama po sa inyong lingkod. And friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli po. Thank you.